Mic test, and we're back. Bilhin nyo ngayon, after 3 months, hello guys, nandito ako ulit. Ngayon, sa harap nyo, pinapanood nyo and nagpo-produce ng video na to. Pero, bago kasi ako magpahinga, actually hindi siya pahinga eh. Decision siya na ginawa ko na hindi mo na gumawa for 3 months. And ang sabi ko lang, bago matapos ng 2025, hindi pa pwedeng wala akong update. Hindi po pwedeng wala akong ma-produce na video of some sort. Pero ito na tayo ngayon. Baka ito na yung last video ko for the year and magre-reset tayo ulit ng 2026. Pero I'm doing good. Kung tatanungin nyo kung kamusta ako, yes, okay lang. Sumabay lang ako sa mga company shutdown dito. And alam nyo naman, pag shutdown, walang tatrabaho, of course, walang HR, walang mga hiring managers. So, magpapahinga lang muna tayo. Chill, festivities nandyan, darating ng Christmas, New Year, and sana makapag-spend kayo ng time sa family nyo, friends, and other loved ones. So, yeah, gusto ko lang gawin tong video na to kasi naputol ako somewhere na hindi connected yung video ko or what, pero it is what it is. Okay na yun, nandyan na yun for you guys to watch. Pero kaya ako tumigil nung 3 months na yan, napansin ko na nagtitake time tong recording ko and nagtitake time din yung pag-edit ko na minsan hindi ko napaprioritize yung paghahanap ng work. Again, yun ang main priority ko. And inisip ko bago ako tumigil that day, kinagabihan, ano bang priority ko at this moment? Ito, kung matatawag nyo tong mini vlog na to, paano ko ba sabihin to? Parang hobby lang siya. Gusto ko lang siya maging way. Gusto ko lang siya maging outlet na ang dami kasi tumatakbo sa isip mo eh kapag meron kang mga problema, meron kang mga iniisip na ibang bagay, tapos nagsusunod-sunod, nagdidikit-dikit yon. And gusto mo lang to i-out para hindi na siya mag-take ng space sa utak mo. Na-realize ko doon, yun nga, nagtitake time tong edit na to, tapos gumagawa pa ako ng script, ng kung ano-ano. Sabi ko, hindi ito muna yung priority ko. Priority ko muna is magayos ng resume ko, ng CV, ng cover letter ko, and yun muna yung focus ko. And yes, yun yung ginawa ko talaga. Totally, sobrang focus nung 3 months na yun. And feeling ko, nag-end up ako to maybe 400 applications. I know OA yun pakinggan, pero hindi. Maybe for some, madali lang mag-apply, pero sa akin, hindi. Hindi ko lang din alam sa inyo. So yun, binigyan ko lang din yung sarili ko ng leverage coming in the next year na yan, meron tayong mga options. Meron tayong mga na-imbak na CV and cover letters na po pwedeng basahin ng mga hiring managers, ng mga HR, then mali nyo, makakuha tayo ng mga interviews and all of that. So, yun talaga yung finocus ko and hindi muna talaga ako nag-record. Second ko is yung ginagamit kong AI para i-translate yung sinasabi ko into English. Binabayaran ko rin siya eh. Hindi siya ganun kamahal. Sabihin na nating 500 a month. But still, 500 pesos. 500 pesos pala siya. 500 pesos is 500 pesos. Tapos convert nyo na lang kung nasan kayo sa mundo. Roughly, dito sa amin, siguro mga ano yun, almost $20. Mga ganun siya. Pero still, ang sabi ko nga sa inyo, kahit Filipino peso pa yan, 500 pesos or dito is 20 New Zealand dollars. 20 is 20, 500 is 500. Kailangan ko lang, ano yun, ilagay yung pera ko sa dapat na gastusin ko. Yung talagang, kung ano lang yung kailangan ko. Of course, food, electricity, internet, ano pa ba? Doon muna namin inayos ng wife ko yung expenses namin. And talagang tinanggal ko muna siya. And naisip ko na, i-check ko kaya yung YouTube kung ano yung ginagawa ng caption
tingin ng YouTube, yung AI niya. Tapos, nung pinlay ko yung isa kong video, mas sobrang lapit nung sinasabi ko in Tagalog or in Filipino, nakukuha niya ng maganda yung caption and natatranslate niya pa ng mas maayos. Na as in, sobrang close para maintindihan nyo. So, kung pinapanood itong video na to and siguro para pa sa mga next videos ko, turn on nyo na lang yung caption and then yung auto-translate into English kung hindi kayo nakakaintindi ng Filipino, Tagalog. Sobrang lapit niya. And sabi ko, ba't pa ako gagastos nito? Ba't pa ako gagastos nito? Tapos aayusin ko pa. Ako pa yung mag-aayos nung time para ilagay ko yung subtitles. Yun yung talagang time consuming sa pag-edit kahit na sobrang ikli lang nung video ko. Sobrang short lang. Pero ngayon, feeling ko magkakaroon ako ng freedom kung kahit ilang minutes ko pa gawin tong mga videos na to. Kasi dati, ano rin ako sa time eh. Tinitingnan ko rin yung time sa screen ko and minsan kapag lagpas na ako ng 5 minutes, I already considered it as a long video. So yung mga edits ko minsan 4 hours, 5 hours, and time consuming talaga siya. Kumakain talaga siya ng time. So, yun. Feeling ko may freedom na ako ngayon. Makapagsalita na ako ng as long as I want. Kasi, ang ganda na nung auto-translate ng YouTube eh. Yun. And then, third, siguro yung last ko na lang is, yun nga. Nasabi ko na yung focus eh, pero parang nandun din siya yung focus na yun na kailangan kong mag-apply kung saan lang ako babagay, kung ano yung mga alam kong bagay. Yung mga past videos ko, sabi ko doon parang kahit mga 60%, 80%, applyan na natin kahit hindi natin alam. Eventually, nag-fire back yun and hindi siya nag-work for me. So, ang ginawa ko is nag-strategize ulit ako na dapat 80% na talaga. Pag may nakita akong kailangan nila, for example is, ano bang good example for IT? Okay, SQL experience. Now, when it comes to SQL experience, meron naman ako experience, pero minsan, ang hanap ng ibang companies is yung talagang well-versed sa paggawa ng SQL. As in yung sobrang lalim na talaga nung alam mo. Hindi lang po pwede yung mababaw or mid. Hindi. Kailangan sobrang lalim. And kapag nakita ko sa job description nila na may kailangan silang ganon, very specific na nakalagay, kailangan talaga nila. Minsan, ginagauge ko muna kung ano bang kailangan nila, parang beginner knowledge lang ba, yung may alam, pero kaya gawin yung trabaho, mid or yung parang senior na kailangan lang. Kapag yung hindi ako confident, hindi ko na ina-applyan. Kailangan ko lang ulit mag-strategize kasi again, gusto ko bigyan ng leverage yung sarili ko coming in the next year. But yes, yun yung mga update natin ngayon. Again, sana ma-enjoy nyo tong mga festivities na mangyayari. Wala kaming masyadong gagawin. Maybe some friends coming over or kami pupunta sa friends namin. Tamang luto lang, tamang salubong para sa Pasko and maybe sa New Year. Wala, kami lang din ng wife ko. Pero alam niyo yun, kailangan natin pumasok sa bagong taon na renewed yung faith natin, yung utak natin clear. Meron tayong mga goals and sana makapag-share pa ako ng ibang bagay. Marami akong realization. Yes, kung realization lang ang pag-uusapan natin, napakarami ngayong 2025. Ito yung pinaka mahirap kong taon sa nabubuhay ako. And gusto ko siya i-share next year na. Pag-iisipan ko muna kung paano ko siya hati-hatiin per video. Ayoko ng isang sobrang habang video, pero yeah,
itatry ko na rin gumawa ulit. Hindi katulad nung parang face ko na 3 times a week. Hindi naman ako bago sa pagre-record ng video, pero nakakapagod din talaga yun. Kaya nag-decide akong mag-stop muna and focus ko ano yung kailangan ko. Pero by next year, at least siguro mga once a week or whatnot. Who knows? Let's see. Pero for now, sana okay lang din kayo. Again, Merry Christmas, Happy Holidays, and Happy New Year. And yeah, spend this, kung may long weekend kayo, spend nyo lang ng safe and happy with your close friends, loved ones, and family. So, doon naman na ngayon. Huwag nyo kalimutan to i-share. Nag-update na ulit si Sai. Share nyo to sa mama nyo, colleagues nyo, and friends nyo. And I'll see you in the next video. Again, Merry Christmas, you guys. See ya.